Okay, mapagpalang araw muli mga kapatid. Ngayon po ay ating pong pag-aaralan at tatalakayin about po muli sa isa sa pinakamahalagang lesson sa homiletics, yung pong tinatawag po nating topical sermon. So, ang topical sermon po ay iba po doon po sa una po nating diniscuss na tinatawag po nating textual at iba pa rin po siya doon sa tinatawag po na expository. So, sa homiletics po, ang pinakamadali pong gampanan ay yung tinatawag na topical, especially po kung kayo po ay mga baguhan pa lamang or nai-invites po kayo sa mga gawain na meron na talaga silang topic or tema na binibigay sa inyo. So, ang maganda po sa topical ay marami kang pwedeng gawin na pagre-research or available po siya, no? Ang topical po ay gagawa ka lang po ng isang team. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon, yung tema. Because the idea may be taken from the Bible or maybe outside the Bible. So, pwede po. Halimbawa, doing your best or anumang mga example dyan na pwede po nating gamiting tema. So ngayon po ay magbibigay po ako sa inyo ng example about po topical sermon na pwede po nating bigyan ng pagkakataon na mapag-aralan in a easy way. So ganito lang po siyang gawin. So papakita po natin yan sa screen. Halimbawa po ang ating pong title, Satan's Attack of the Family. So yan po, makikita po natin yan sa screen na nakalagay ay Satan's Attack of the Family. So ito po yung aking pong pointers. Ito po, gagawa po tayo ng 4 na pointers. Kung mapapansin niyo po dyan, ay iba-iba po yung verse na nilagay po natin, but meron po siyang significant doon sa ating pong pinaka main subject. So, tignan natin. Gumawa po ako ng 4 dyan. Una po, so his goal. Ayan, so nakita po natin nakalagay dyan sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. So, kaya nga, kailangan po natin, sabi dyan, paglabanan. Lagi po tayong maging handa. Di ba po? So, pangalawa po, his desire. Ano ba yung desire ni Satan? So, ano ba? Kasi pinapahintulot po niyan, humihingi po siya ng pahintulot, ganon. So, Luke chapter 22, verse 31 to 32, yan po yung nilagay po natin dyan. And another thing is about his method. Yan po, makita naman po natin sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Yung nagbi-build siya ng stronghold sa atin. So, and the last one is his purpose. So, ano yung purpose ni Satan? Bakit po siya tayo gustong, bakit niya inaatake ang ating family? So, dahil ang gusto po ni Satan, ang purpose niya is to bring total bondage to sin. So, makikita niyo po yan sa 2 Timothy chapter 2, verse 24 to 26. So, mga kapatid, ganun lang po kasimple yung paggawa ng topical sermon. So, pinapalawak lang ninyo yung isang subject and then gagawa kayo ng mga topic or ng mga pointers regarding po doon sa main topic na meron kayo. So, ganun lang po siya kadali yung topical. Kaya kapag kayo po ay hindi pa sanay doon sa expository or sa textual, easy way po ito para makakreate tayo ng isang magandang sermon. Ay the best po yung isang tinatawag na topical sermon sa homiletics. So, sana po ay may natutunan po kayong konti sa ating example at konting discussion. So, abangan nyo po yung ating mga susunod na video. God bless everyone.